Nakaraan nga nating kwento tuluyan nang nakuha ng ating bida ang beast nito sa katawan at di nga ito makita ng mga kasalukuyan nitong mga equipment di nila ito alam anong beast ito nabibilang pero alam ng ating bida kung anong beast ito dahil ito pala ang Beast King at kailangan ang nito magpalakas para mag-level siya at maging 100% ang compatibility nito sa kanya para ma-unlock ang full potential ng beast meron ang ating bida. Kaya naman nagpunta nga ito sa Dujian para magkaroon ng experience at makapag-ipon para matugunanan ang pangangailangan ng ating bida at dito nga niya nasalubong ng unang halimaw at mabilis lang naman niya itong napalang. At dito na din nagpakita ang malaking halimaw sa tabi ng ating bida at ito na ang hinihintay niyang pagkakataon para masubukan daw ang lakas niya at ito ay kanyang kinalaban. Pinakita nga naman ang isang dungeon kung saan makikita ang kakaibang lugar na punong-puno ng mana. Nakakaiba sa buong lugar. At may hiyaw na nasasaktan na halimaw na sumisigaw sa sakit. Kakagawan pala ito ng ating bida na pinag-slash niya ito sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. After nga nito na atake ang halimaw iniisip ng ating bida na nababasa niya lang ito sa Monster Encyclopedia at hindi nga daw ito agad mamatay ng ganon na lang dahil sobrang tigas nga daw ng armor nito dapat sa eksaktong location nito dapat mapatamaan. Bigla naman umatake ang halimaw na nagpaikot ikot ito papunta sa ating bida buti na lang nakapag-ready ang ating bida at napansin iya agad ito kaya agad itong nakaiwas at gagawan na ulit ng counter sa atake ng ating bida. Gumamit naman ng kakaibang atake ang ating bida may malakas na mana ang unti-unting lumalabas sa kamay ng ating bida at lumalakas ang energy nito. Hanggang sa tuluyan nang ang pinakawalan ng ating bida ang naipong energy at ito ang hyper beam ng ating bida. Napatungo nga sa halimaw at salong-salo nito ang lakas na binitawan ng ating bida at makikita iniinda naman ito kahit papano ng halimaw. Pero pagkatapos natapos ang atake ng ating bida bigla naman itong nag-counter at di pa pala ito tuluyang namatay sa hyper beam ng ating bida nagpakawala ito ng matatalim na pag-atake sa mga kuko nito at papunta na ito sa ating bida. Nagulat naman at halong pagmamangha ang ating bida dahil may battle knowledge din ang halimaw kung kailan ito gagalaw at susugod parang may sarili daw talaga itong pag-iisip. Hanggang sa tuluyang umabot na sa ating bida ang atake nito at agad naman seryosong iniwasan ito ng ating bida sa bawat slash nito. Pagkatapos nitong naiwasan ng ating bida sumigaw nga ito at galit na galit ang hunter outfit daw niya na punit ang damit niya napakamahal pa do ito at nag-effort ito mag-isip ng susuotan niya humanda nga daw ang halimaw na siya naman daw hihiway ng ating bida. Pagdating daw sa palakasan mahirap pantayan daw itong halimaw na dahil kahit sa lakas di agad-agad daw nasisisira ng armor nito kailangan daw ng ating bida na magseryoso na at subukan ang isa pa natin alas para subukan niya kung tatalab sa matigas na balat daw ng halimaw. Kaya naman agad naman nag-activate ang ating bida ng bloodline ang Emperor Demons kaya mapapansin sa mga mata ng ating bida ang pagbabago nito at unti-unti-ong lumalakas din. Niglang boost ng aura ng beast bloodline ng ating bida. At pinakita ang half transformation ng ating bida na nagbago ang mga mata pati ang kamay nito at pagsabog ng umaapaw na lakas ng ating bida sa ginawa nitong transformation mula sa power ng ating bida na 7 nag-21 power up ito. Dinaman atakat ang halimaw sa aura ng ating bida kundi nagalit pa ito nagsobra. Mabilis naman sumugod ang ating bida sa halimaw na naglilisik din ang mga mata ng ating bida. Todo sigaw nga ang halimaw sa pinaggagawang atake ng ating bida. Pinakita gaano kalakas ang ating bida na kahit sa matigas na armor ng halimaw tumalab pa rin ang ginawang atake nito. Mabilis pinaghihiwa niya ito na parang naghihiwa lang ng puding at pagkatapos nito natutuwa ang ating bida sa resulta ng nagawa niya at unti-unti nang bumabalik ang ating bida sa normal form nito. Nakita naman ng ating bida ang weapon nito na sobrang mahal nga daw nito pero di man lang nito kinaya ang ganong halimaw na naluso ito unti-unti dahil sa poison paano naman kaya yung tuwing lalaban daw ba siya kailangan gumastos siya ng malaki paano na daw ito makakaipon para mas kailangan nitong mabili at mapupunta lage sa weapon. Nakaramdam na ganang gutom ang ating bida at wala daw itong dalang pagkain maraming energy ang naubos. Sakanya. May naamoy nga itong kakaiba at mukhang masarap nga daw ito. Sa Beast Core Stone pala nang gagaling na amoy ang naaamoy ng ating bida at iniisip nito na pwede kaya itong kainin at ano naman kaya ang mangyayari sa kanya ngayon lang daw naman susubukan lang naman niya daw ito. At ano pa daw mangyari sa kanya wala siyang pakialam susubukan daw niyang tikman ito anong magiging epekto sa kanya.
Nalunok na nga ng ating bida at iniisip nito may epekto daw ba. Hanggang sa may nararamdaman ta sa katawan niya na may magandang epekto. Nakatulong nga itong mag-level up ang compatibility ng beast ng ating bida 7% to 7.3% na. Namamangha ang ating bida at pwede pala siyang lumakas sa pagkain ng mga beast core ng mga halimaw. Sabi ng ating bida nga at natutuwa sa potion napakamahal nito 1% lang ang nakukuha iyang increase pero sa pagkain ng beast core kahit di gaano daw kalakas ang increase mas okay daw ito depende pa sa halimaw na rank na matatalo niya gaano daw madadagdagan ang lakas nito. Mangiyak-iyak ang ating bida na di na daw masasayang ng pera nito buti na lang daw nalaman niya yung ganitong method. Kaya naman nagseryoso na ang ating bida para simulant na nito ang paghuhunt niya sa mga halimaw sa dungeon. Ginamit na ulit ng ating bida ang life field para ma-detect nito ang mga halimaw sa paligid at umabot nga itong hanggang sa 15 kilometro ang lawak. Umabot na nga sa ilang oras ang dumaan sa loob ng ating bida. Mapapansin ang pagtaas ng status ng ating bida. Habang naglalakad na ito palabas para mabenta na nito ang nakolekta niyang beast core na hindi na daw tinatanggap ng katawan niya kasi ang mga beast core na mahihina ang rank wala na daw epekto ito sa kanyang katawan kaya nga ebebenta nga daw ni Yuan na lang ito. Gulat na gulat naman ang receptionist sa dinalang mga magic beast core ng ating bida tataka ito totoo nga daw bang high school student lang ang may gawa daw ng mga ito. At naririnig pala ito ng ibang hunter sa likuran ng ating bida tapos sinasabi sobra-sobra daw ito sa limit ng pwedeng malut pero wala naman daw limit yun as long makaya ang hunter pero tataka sila isang bata daw ang nakagawa ng mga yun kaya nga din natutuwa ang ating bida nang marinig niya ang mga nasa likuran niya. 9 days nga before ang college exam. Sa kabilang banda pinakita naman ang isa pang dungeon na mukhang binalak din ng ating bida na puntahan. At may nag-usap-usap ang mga kalalakihan sa ay sasakyan na tila may hinihintay silang dumating. At meron din palang nag-iisang babae na habang wala ado ang isa nilang hinihintay pwede daw bang pahayapyaw ng plano nila para maklear daw ang Dujian Eka ng isa nilang kasama at mas mahirap ito dahil sa pag-clear ng Dujian meron pa daw silang tutugisin na isang criminal na yun ang pinaka-pinunta nila rito. Sabi naman ng isang hunter mukhang ito ang leader nila nandito na daw ang kokomplito sa team para sa mission na ito. Pinakita naman ito ang ating bida at tinatanong kung siya daw si Dad's Leicester Eka ng ating bida na natatawa pa at nangungulangot. Tinanong naman ng ating bida kung yan daw ang totoong pangalan ito at nakakatawa naming sinagot ito ng ating bida na bakit kailangan daw ba niyang sabihin ang totoong pangalan nito nasa kontrata daw ba yun meron daw ba siyang ma-violate na rules. At sabi naman ng lalaki wala naman daw free daw itong gamitin ano ang pangalan na maisipan ng ating bida sa Dujian daw na ito isang D-class daw ito kaya wag daw itong mag-hold back ng lakas para malaman nila kung paano daw sila magre-react pag nagkaroon na ng labanan sabi naman ng ating bida wala daw yun gagawin daw nito ano ang maitutulong daw ng ating bida sa mission nila ngayon. Kaya nga naman agad-agad, silang pumasok na sa Dujian para simulant na ang kanilang mission. At pinakita na sa loob ang malawak na desert na di alam saan ang tamang direction kung di mo kabisado talagang mamatay ka sa paikot-ikot rito. Pinakita na nga ang mabilis na sinasakyan ng ating bida. Na at malapitan naman pinakita sila na nag-observe lang ang isa't isa sa kapaligiran at nasasabi din ng ating bida na itong Dujian na daw ito ano daw ang makukuha niya ilang percent daw ba ang ay tataas ng level after nitong mission nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang paklalakbay sa Dujian may mga halimaw naman sa likuran nila agad na humahabol sa kanila ng napakabilis rin at ito ang mga demon rats at sinabi ng leader nila kung pwedeng siya na daw nagmag-handle rito. At naglabas itong kasamahan nila ng isang weapon at siya na daw bahala. Binato niya na ito patungo sa mga demon rats. Agad naman tinamaan sila halatang kabisado niya ng paggamit ng ganyang sandata sapul sila sa ulo nila. Di lang yung sumabog pa mga ito na mukhang hindi basta-basta sandata lang na paghagas. After nun nagpatuloy parent sila sa paglalakbay at napansin nga ng ating bida na malakas nga raw din itong kasama niyang hunter na marami ng experience sa pakikilaban. Kaya naman nagtanong na ang ating bida rito dahil gusto makakuha ang information sabi ng ating bida yung ginamit niyang sandata ordinary lang yun daw ba pero nilagyan niya ng mana para maging isang bomba sumagot naman ang tinatanong ng ating bida na tama raw yun pero yun muna daw pwede niyang sabihin eka nito sa ating bida magaling ka bata eka pa nito sa ating bida. At pinakita naman na mukhang ka ang pupuntahan ng mga bida.
Agad na nga silang naglakad papunta saan ang location ng kanilang mission at makikita ang ating bida na paisi-isi lang. Kaya naman nagtanong ang ating bida sa leader nila bakit daw hindi sila mag-drive papunta sa exact location ng pupuntahan nila, kailangan nilang maglakad. Sinagot naman ito ng leader nila na halatang alang-alam pa nga ang ating bida sa mga ganito. Paliwanag nito, marami daw mas malakas na kakaibang halimaw nandito at kahit rank D na Dujian daw na may mga mataas na rank na halimaw na nandito kay iniiwasan nilang ma-encounter ito at may mga sensitive ang pagdama ng mga halimaw, ayaw nga nilang maubos ang lakas nila at hindi naman yun ang mission nila nito. At nagbigay na ng gagawin ang kanilang leader sa mga iba nitong kasamahan. Sabi sa babae ito pala si Xiao Xia na ready nito ang stun grade. At ang lalaking mahabang buhok ay si Xiao Wu, ready nito ang mga trap daw. Sabi naman nito kay Old Liu, ready nito ang mga pang-suppressive fire. At sabi namang kapitan nila siya daw ang bahala sa frontline. Tinuro naman nito ang ating bida at manood nga lang muna daw ito sa kanila. Sure naman ng ating bida na mag-observe nga daw ito sa mga mangyayari. At pagdating nila sa exact location, bigla naman silang nagpaputok ng signal. At sumabog ito ng napakalakas para magising ng ibang halimaw at di ito basta-basta pampasabog, ito pala ay stun grenade na kayang maghikayat ng high level na halimaw at ito lang need nilang kalabanin, wala nang iba. Lumabas ang Earth Dragon na may tier 2 ang level at galit na itong pasugod. Meron naman isang anino ang nagpakita sa mga dagger na binato ng isang kasama ng ating bida. At pinulot niya ng isang dagger nang di pang malaman kung sino ito. Pinakita ang pagmumuka nito, lalaki na tila may connection sa mission ng mga bida natin. May malakas naming sigawan ang maririnig sa inaroroonan ng ating bida. Pinakita naman ng Earth Dragon Monster Y Mylis na hati ng kanilang leader ng isang iglap. Pinakita kung bakit ito dapat siya ang kanilang leader o kanilang kapitan. Agad ngang gamulong-gulong ang ulo ng halimaw at dali-dali din nagpuntahan ang iba nitong kasamahan sa location nito. Agad nang tinago nito ang kanyang sandata at magpatuloy na daw sila sa kanilang gawain. May malakas naming sigaw at sinasabi mag-ingat daw ang kanilang kapitan dahil sa paglingon nito may malaking kamay na may mahahabang kuko ng parating sa kanya na handang-handa itong patayin. Habang papunta na ang malaking kamay nito sa kanilang kapitan, may isang individual naman ang biglang lumundag rin. Pinakita ito pala ang ating bida na handa nitong tumulong at iligtas ang kanilang kapitan na nasa panganib. Ang ginawang pagtalan pala ng ating bida ay nasa itaas siya ng halimaw at kanilang kapitan at ang sumusugod pala sa kanilang kapitan yun din ang halimaw, nag-inalisan niyang ulo pero buhay pa rin. Habang nasa himpapawid ang ating bida, ginamit nito ang hyper beam na direkta sa halimaw. Gumawa naman ng malakas na pagsabog ito matapos tumama ang atake ang ating bida sa halimaw at nagulat rin ang kanilang kapitan at napaluhod at nagtakip ng ulo dahil dino inakala ang pagsabog sa kanyang likuran. Sobrang nagtaka nga at nagugulat ang nakasaksi sa pinamalas ng ting bida. Sabi nga ng babe nilang kasama, anong klaseng lakas daw meron ang ating bida, may panginginig pang nagsalita ang kanilang kapitan na kaya nga may kakaibang lakas ito na maihahambing na sa class A na halimaw o hingit pa kung susumiin. Pagkatapos nga ng pangyayari nga nun, bigla naman nilang nilapitan ang ating bida at pinuri at binabati sa nagawa nito na may tinatagong ganun daw na lakas ang ating bida. Wala nga lang daw yun ng ating bida at nagtitawanan sila sa pagkapanalo nila na ilang segundo lang maliit ang ating bida. May kalalagyan talaga ang kanilang kapitan sa Dujian mission na ito at syempre kasama na rin ang pagpapasalamat ng kapitan sa ating bida. Kinuha na nga ng kanilang kapitan ang Magic Beast Core nito at kakaibaga ito dahil pabilog ito. Pagkaangat nga ng core ng halimaw, piyagsapan nga ng iba, no wonder daw kung bakit napakamahal nito at maraming maayayaman ang handing bilhin yung ganitong kagandang core, kaso iba ang nasa isip ng ating bida kundi isang masarap na pagkain. At ano nga daw lasa nito, para nga lang daw itong malaki at malasang prutas. Agad naman nagpapasalamat ang kapitan nila na muntik na daw yun kaya sulam daw sa mga effort ng lahat. Ginulat naman ng lahat ang ginawang hakbang ng kanilang isang kasamahan, lalo na ang kapitan dahil ito ang nakaranas ng pagtorok sa katawan nito ng dagger nito at papasalamat pa itong gumawa ng kakagimbal sa kapitan nila na siya dapat magpasalamat at hindi na ito nahirapan. Pasalamat Captain, sarkastikong sinasabi ang pagpapasalamat. Nakapag-counter naman ang kapitan pero kahit gaano kabilis nag-react ang kapitan, nagawa pa rin ng kasamahan nito na tumarak ng dagger nito ay nakaiwas agad at nagtatanong ng kapitan bakit nito ginawa sa kanya ng pagtarak ng dagger nito. Mukhang nakaramdam, nagtakot ang kapitan nila.
Mukhang may dumating na naman panibagong kalaban sa location nila at nagsalita nga nito pagkatapos maglanding sa pag-iwas ang nagtorok ng dagger sa kapitan nila. Eka nito, di ba daw oblivious anong nangyayari? At ito nga ang kakaibang individual kanina at kinakamusta pa ng kapitan. Long time no see. Eka pa nito na may pag-osor. Bigla naman napalingon ang ating bida sa kasama nito na galit nang nakita ang dumating. Sabi ng ating bida, kilala ba nito ang kalbong dumating? Eka nang ating bida sumagot naman ito habang nagagalit. Ito daw karibal ng kanilang kapitan na gagawin daw lahat makuha lang ang gusto nito. Ngayon daw gumawa na naman ng nakakasukang taktika ito, makakuha lang daw ang gusto nito. Di nila inasahan daw ito at nagpabaya daw sila at nakatingin nga lang ang ating bida rito nang wala lang. Inaalaya naman ito ng isang kasamahan ng kapitan. Eka ng kapitan ang ginamit daw sa kanyang dagger ay may poison kaya nahihirapan itong gumalaw at makalaban ng aayos. Kaya ito na daw ba ang katapusan nila rito at paano daw nito nalaman ang location nila? Habang nagsisalita ang isang individual, pinakita ang ginawang atake kanina ng isang nilang kasamahan nito sa paghagas ng dagger sa mga halimaw. Ito pala ang ating bida na nalaman ng katotohanan kanina pa at naglagay daw ng information sa dagger na ginamit nito, kaya kung sino man makakita nito malalaman talaga saan sila pupunta. Tuwang-tuwa at excited pang nagsalita itong gumawa nito sa ating bida na napakatalino daw ng ating bida. Marami na daw itong nalalaman kaya naman meron daw itong munting regalo rito. Nawa daw tanggapin to ng ating bida, kung hindi daw ito aalis at yumo na lang dahil masyadong bata para daw ito para manggialam ito sa alitan ng matatanda. Sumagot naman ang ating bida na may pagkasarkastiko. Sabi nito, buti naman inaamin mong matanda ka na, wag mo kong alalahanin kaya kun aman mabuhay mag-isa. At dagdag pa ng ating bida na bago daw umalis ito, pwede bang bigay niya muna daw ang sinasabing regalo sa ating bida. Di nga ito nagustuhan ang pagsagot ng ating bida at napakayabang o nito kaya hinagis na nito ang regalo sa ating bida na hindi ito regalo na alam natin kundi isang pag-atake. Kayang-kaya naman na masalo ng ating bida ang dagger na hinagis nito kahit gaano pa ito kabilis at sabi pa ng ating bida na salamat daw sa regalo nito. Dito mapapangako daw na may tatago niya ito. Galit na galit nga ang ating bida na naglabas ng malakas na aura at sinira ang dagger na ganito daw ba sila Karumi, pare-parehas lang naman daw silang tao pero asal halimaw daw mga ito. Di nila paghirapan ang mga bagay-bagay at gustong makalamang daw sa kapwa kaya nga umaapaw ang galit ng ating bida sa mga ito. Sobra naman natuwa ang kalbong nangangialam sa kanila at nakaaktuwa daw ng ating bida. Gusto daw nitong bigyan ng lesson ang ating bida para magtanda daw ito sa pangingialam niya. Wag niya daw nang patayin muna ito. Kaya nga yes sir eka nito habang binato ang maraming dagger sa ating bida at nakatayo lang ating bida habang nakikita ang mga dagger papunta rito. Wala naman nagawa ang mga dagger nito, simpleng nag-roar ang ating bida at nasira ang mga dagger nito. Nagkapira-piraso ito sa lakas ng roar ng ating bida. Bignam na sumigaw ang mga kasamahan ng ating bida, mag-ingat daw ang ating bida. Napansin nga ito ng ating bida na nasa itaas niya atakihin ang ating bida pero handa na nga ang ating bida sa gagawin nitong atake sa kanya. Kaya naman perfect daw eka ng ating bida at magagamit daw ito ang bagong teknik niya. Kung gagana daw ito agad nga nag-infuse ito ng kakaibang mana sa forehead ng ating bida at nag-focus. At habang nasa himpapawid ang kalaban, pinakawalan niya yung teknik na na-ready ng ating bida kaya naman nataman ito at tumagos pa ito sa katawan nito. Sa sobrang lakas ang teknik ng ating bida. Kaya naman sa ginawa ng ating bida ay ginulat na naman nito ang mga kasamahan ng ating bida sa misyon na ito at nasasabi nga ng kapitan anong klaseng atake daw yan at kakaiba nga daw ang ating bida, ang lakas daw pala ito. Di naman akalain ng ating bida na gagana at malakas na ginawa nitong sinubukan na bagong skill at bumagsak natin ang tinamaan nito sa likuran niya. Salita naman si Kalbo at nagagalit ito na napakayabang daw ang ating bida, saan daw ba ito nabibilang na pamilya. At makikita naman sa ating bida na wala itong kinakatakutan at umaapaw ang lakas nito. Sumagot naman din ang ating bida na saang pamilya, galing ako sa Demore clan. At tinanong din ito ng ating bida ano magmamakaawa ka na, natatakot ka eka ng ating bida rito. Sumabog naman na ang lakas at galit nito habang sinasabi sa ating bida na bata ka pa, sa tingin mo sa ginagawa mo matatakot at masyado kapag bata para makalaban ako, pero pagbibigyan ko yung gusto mong sakit na katawan. May malakas na roar na isang malaking bear ang umalolong sa kinakalagyan nila. At ito ang kalbong kakalabanin ng ating bida at mag-all out na rin ito para daw paturuan ng lesson ang kayabangan daw ng ating bida at na-activate na rin ito ang bloodline niya na ang Tyrant Terror Black Bear.
Makikita naman di biro ang lakas nito at laki niya gaano ito kalaki di pa nagtre-transform mas malaki pa siya na pasugod sa ating bida at gagamitin ng teknik na martial technique pick shaker at ang ating bida nakatitig ang dito na wala pang action. Naglaro pa nga ang ating bida at uunahin daw nito ang mga binti nito at pinakawalan niya ng teknik na ginamit niya sa nakabulagtang kasamahan itong kalbo. Di nga tumama ang atake ito pero nag-create ng malakas na pagyanig sa location nila dahil nakailag at talon ang ating bida bago pa ito tumama na nagpapakita mas mabilis na ang ating bida rito kahit nasa normal form ang ating bida. Sinundan niya rin sa himpapawid ng ating bida at di pa tapos ito sa kanyang gagawin. At pinakitang mas lumaki ito at naging mas gigantic sa laki at pipise ng ating bida gamit naman mga palad nito. Gaya ng una ang lakas ng impact ang nangyari at nagsigawan sila kung nakaligtas ba ng ating bida sa nangyaring pag-atake nito. Kinagulat naman nila ang nangyari lalo na ang kalbo at ang bilis na karating ang ating bida rito sa likuran niya at naglilisik ang matatapos na daw ba ito ang ating bida naman daw ang aatake. At uunti-unti nang magpapakawala ng iba pang skill ang ating bida at nag-infuse ito ng mana sa kanyang mga kamao at ito ang Core Fused Mountain Crushing Fist. At pinakawalan niya ito direkta kay kalbo at sobrang daming atake ang na-create ng ating bida sa sobrang bilis nito. Di na nga nagtagal ang laban nila at makikita bulagta na ang mayabang na kalbo at bumalik na sa normal form nito habang ang ating bida nakatindig pa at nakaharap rito. Di nga talaga makapaniwala ang kasamahan ng team bida sa mission sa Dujian ang lakas daw at namamangha sila sa pinakita ng ating bida. May malay pa pala itong si Kalbo at nanganginig pang nagsalita na kung may ganyang teknik daw na kayang pantayan ang lakas ng mga strength type na mga hunter grabe pero di daw ito makakatakas sa iba pang mas malakas sa kanya at huhuntingin daw ang ating bida dahil kinalaban daw iyan ito. At gagalit ang ating bida at sinasabi ito okay lang dalhin mo sila lahat sa harapan ko at malalaman sino ang malakas at karapat dapat ka ng ating bida na seryoso sa mga pinagsasabi nito. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong sense na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Abangan may panibagong individual na naman ang sumulpot sa eksena ano naman kaya ang magiging part nito sa ating bida. Makikita naman natin bakit biglang naging popular ang ating bida sa eksenang ito. At mukhang may kakaibang Beast Awakener na naman ang nakalaban ng ating bida at galit na galit ang ating bida sa pagkakataon na ito kaya naman kung gusto mo rin malaman ang mga susunod na mangyayari sa kwento maaari kang mag-like, comments at palambing natin ng subscribe mga master kailangan naka-bell all para always updated tayo sa mga parating na uploads muli maraming salamat sa suportang tunay.